Good morning mga ka-sisters. Magang maaga pa ay pumunta na kami dito sa karagatan, dito malapit sa playa. Dahil itong bayaw ko na si Ambet na galing sa Fishing Brothers ay nagyaya na kami daw ay sambo ng kanyang nahulog na palakaya na yung baklad. At ang sabi niya ay baka marami na daw huling hipon. So ako naman ay sumama dahil sa naisip ko nga na makalibre ulit tayo ng pangulam sa umagahan. So kalaunan mga ka-sisters ay wala namang huli at konti ang nahuli, so hindi na niya kinuha. At ayan, nag-decide na lang kami na umuwi para makapaghanap kami ng alternatibong ulam namin sa umagahan. At ayun nga mga ka-sisters, ay diretso ako dito sa aking garden. Sa paglilibot ko ay nakita ko itong kabuti na tawag sa amin ay yung uhong. Ang tuwa ako mga ka-sisters na nakita ko itong kabuting uhong dahil nabigla nga ako na sa pag-ikot ko dito sa garden ko ay may tumubo na pala. So naisip ko siguro na gabi pa ito ay mayroon na siyang nagtubo. So ayan, habang kinukuha ko ito ay niisip ko kaagad kung anong pwedeng iluto dito at kung anong pwedeng ihalo dito dahil itong uhong ay masarap din siya kapag hinaluan ng mga sari-saring gulay. So ayan, nakikita natin na talagang medyo na siya, medyo eksaktong gulang na dahil ang ibang mga ka-sisters ay medyo nadurog na rin. At ayan, hindi na siya pwedeng gulayin o iulam kasi nga durog na siya, medyo natagalan na siya ng konti. At ayan, medyo may uod na. So ayan, at hindi lang isang parte na mayroong nagtubo na kabuting saging o kabuting lupa. Ayan, may nakikita pa ako dito sa ibang parte. Ayan mga ka-sisters, napansin ko na bawat magkuha ako ng ganito ay lagi kong nakikita siya doon sa may lupa na na nakabungsod. Ito naman lupa na to mga ka-sisters ay may anay doon sa loob or langgam. Ewan ko ba kung bakit lagi ako nakakita ng ganitong portion ng lupa na laging tinutubuan ng uhong or kabuting lupa. At ayan po, sa kasabihan ng iba, ay ang lupa daw po ay nuno punso. Kumbaga parang may nakatira. Para bang may nakatira daw na diwindi. So hanggang kwento lang yun mga ka-sisters. Pero ang katotohanan nito ay masaya tayo kapag nakakuha tayo ng ganito dahil ayan nga, nakakalibre tayo ng pangulam. Itong area na ito mga ka-sisters na tinutubuan ng kabuti ay malapit ito sa ilog at ayan yung puno ng kahoy. At sa pagkakaalam ko kaya tumutubong ganitong kabuti dahil sa mga dahon na nadudurog, yung parang ginawang compost dahil sa katagalan ng dahon na nakababad sa lupa at naulanan ay talagang may tumutubo na kabuti dahil maganda yung lupa na kanilang tinutubuan, walang virus. Ayan ang pagkakalam ko dahil maraming nagsabi na ganun daw, kapag ang lupa daw ay tinubuan ng kabuti ay maganda daw ang pagkalupa na yan dahil wala daw virus yan. Ayan mga ka-sisters, sa ibang parte ng aking garden ay meron akong naitanim na siling haba o siling pangsigang. Dahil nga sa matanda na siya at yung isang taon ko pa itong tinanim, ayan, at paano ay may nakukuha tayong panghalo sa gulay. At siyempre mga ka-sisters, sa kabuti ay hahaluan natin siya ng okra at malunggay kasi yun ang masarap dito, yung ginisang kabuti na may halong iba't ibang gulay. At ayan, si Aya naman ay nakikitulong din dahil para matapos agad yung ating lulutuin dahil magang maaga pa mga ka-sisters ay hindi kami nakakain at anong oras na at talagang naramdaman namin na kami ay gutom na dahil yun nga, umasa kami na
kami ay makakuha ng hipon doon sa ilog. So dahil wala nga at may pumalit naman na ibang ulam, ito, ayan, siguradong masarap to mga ka-sisters. Dahil igigisa lang natin siya sa sibuyas, bawang, at syempre habang ginigisa natin yung sibuyas at bawang ay ayan, magbabate tayo ng itlog dahil ang recipe natin ay may halong itlog. Ano na kaya ang magiging lasa nito, dahil ito mga ka-sisters ay first time kong ginawa na kabute na may itlog, dahil ang nakikita ko nito sa mga Tagaloilo ay kapag nagluto sila ng kabute ay hinahaluan nila ng itlog. So kailangan nating try kung ano ba talaga ang lasa, dahil ang luto na ito mga ka-sisters ay lutong Ilonggo, dahil may kabute na, may gulay na, may itlog pa. So ayan, siguro pag talagang pinagsama-sama na yan lahat ay talagang napakalasa yan, dahil nga sa mga ingredients natin at pinaghalo-halong iba pang mga spices. Ayan mga ka-sister, nilagyan natin siya ng 2 basong sabaw para magkaroon naman siya ng sabaw. Kasi yung ginawa kong pagluto ng kabute ay ginisa ko muna siya ng puro doon sa bawang at sibuyas, at talagang pinakuluan ko siya ng sariling sabaw niya, at pagkatapos ay yun, nilagyan nga natin ng tubig para maging silbing sabaw dito sa ating ginisang kabute. At pagkatapos niyan mga ka-sisters ay pinaghalo ko na lahat yung ating kabute, ay hindi pala, yung ating okra at saka malunggay. Pagkatapos niyan tinimplahan, ayan, luto na at talaga makakain kami. At sa amoy pa lang mga ka-sisters ay natatakam na ako at talagang bumubli ang gutom namin dahil sa alam kong masarap ito. Mga ka-sisters, kain tayo ng ginisang kabute galing sa bungsod ng Duwende. Duwende? Oo, sa lupa lang yan, oh. Hindi ito yung kabute na yung sabi nila ay sa kidlat daw. Ito yung sa lupa. Malaki ang panito, may bungsod. Punso ng nuno, sabi ng iba. Diba? Masarap yan. Punso sa nuno. Mas lasa dito na itong ano? Natural na Yung kabute sa do mamakol mo ba yan? Masarap. Ha? Wala pinakita sa ano, masarap nga. Kaso konti ang sabaw. Kaya sobrang lasa yan, dahil konti ang sabaw. tulad ng nasa dilam na yun, no? Mm. Baboy, bida ng manok. Ikinbutiin galing ng karne na galing. Nag-order na ako doon ng ano. Ito pang baboy. Gagawin natin ano. Sarong. Vlog. Kaya ito ba? Kaya ka ba? Sa atin. At yung anak ka, gusto ko mag-ino. Nag-iha naman tayo. Oh. Ako ng baboy. Akin, ito, ang ginagawa na ito rin yung lumabas. Hindi na kayo nagpangyaya-aya. Basta na kayo nagpangyaya. Kain tayo mga ka-sister. Dahil nagutom. Kain ka, mother. Kain ka, mother. Mushroom, oh. Kain na! Hindi muna. Sige lang kayo. Oh, ganda yan, oh. Takway. Kain ka nga! Ha? Bakit na? Bakala ko. Paano nga mag-dito? Washing na. Washing? Wala ko naman yung mga. Hindi na washing. Bye mga ka-sisters! Bye! Bye-bye! Bye!